Sa isang maliit, ngunit maayos na bahay sa bayan ng San Mateo, tahimik na nagsisimula ang araw ng pamilya ni Melly at Archie. Kahit parehong abala sa kanilang trabaho, si Melly bilang accountant sa isang kumpanya at si Archie bilang supervisor sa isang pabrika. Lagi nilang sinisiguradong may oras sila para sa kanilang nag-iisang anak na si Carl. Isang umaga habang naghahanda si Melly para sa trabaho, napansin niyang nakatungo si Carl sa lamesa. Tila seryosong gumuguhit ng kung ano sa kanyang coloring book. "Carl, ano ang ginagawa mo dyan?" Tanong ni Melly habang nakangiti. "Mami, gumuguhit po ako ng picture ng school ko. Sabi ni teacher, maganda raw ang papasukan kong school sa kinder." Masiglang tugon ni Carl. Napangiti si Melly at lumapit sa anak upang tingnan ang kanyang ginuguhit. Makikita sa mata ni Melly ang labis na pagmamahal at saya habang pinagmamasdan ang masiglang batang lalaki. Hindi niya inakala na sa kabila ng kanilang mga pagkakabahala sa trabaho, nagawa nila magpalaki ng isang masiglang anak. "Mabuti naman at excited ka na, Carl. Alam mo ba na mas matututo ka pa ng maraming bagay sa school?" Sabi ni Melly habang inihimas ang ulo ng anak. Habang nag-uusap ang mag-ina, dumating si Archie. Bitbit ang paboritong chocolate drink ni Carl. Nakita niya ang kanyang mag-ina at napangiti. Inilapag niya ang inumin sa harap ni Carl at tumingin sa asawa. "Good morning, mahal." Bati ni Archie kay Melly, sabay halik sa pisngi nito. "Good morning, Daddy." Masiglang bati ni Carl habang yakap-yakap ang baso ng chocolate drink. Tinitigan ni Archie ang kanilang anak at biglang sumagi sa isip niya ang darating na pagbabago magaganap sa buhay ni Carl. Kahit abala sa trabaho, alam niyang mahalaga ang mga sandaling kasama nila ang kanilang anak, lalo pat malapit na magsimula ito sa paaralan. "Carl," simula ni Archie. "Alam mo ba na kapag nag-start ka na sa kinder, marami kang makikilalang mga bagong kaibigan?" "Opo, Daddy. Sabi po ni teacher, maglalaro daw po kami ng mga kaibigan ko." Sabi ni Carl habang nakangiti. Napatingin si Melly kay Archie at nagkaintindihan sila. Alam nilang pareho kung gaano kahalaga ang maging bahagi ng bawat milestone sa buhay ng kanilang anak. Nag-usap sina Melly at Archie ng masinsinan habang hinihintay nilang makapasok si Carl sa eskwela. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano para sa hinaharap, lalo na't alam nilang higit na magiging abala ang kanilang mga oras kapag nagsimula ng school year. "Mahal," ani Melly, "kahit abala tayo sa trabaho, gusto ko sanang masiguro na nandito pa rin tayo para kay Carl. Gusto ko maging parte tayo ng journey niya sa school." Tumango si Archie at ngumiti. "Tama ka, mahal, at alam ko na si Carl ay magiging proud sa atin balang araw. Hindi lang dahil pinapaaral natin siya, kundi dahil nararamdaman niya ang pagmamahal at suporta natin." Isang tahimik na pangako ang nabuo sa kanilang puso na kahit ano pa ang maging abala sa kanilang trabaho, ang oras para kay Carl ay lagi magiging mahalaga. Isang maaliwalas na umaga, masiglang bumangon si Carl mula sa kanyang kama at agad na tumakbo papunta sa kusina, kung saan abala si Melly sa paghahanda ng almusal. Si Archie naman ay nasa sala, naghahanda ng mga gamit para sa trabaho. Pero paminsan-minsan ay sumisilip sa kanilang mag-ina, nakangiti habang pinagmamasdan ang kaaliw-aliw na tanawin. Nakita ni Melly ang anak na papalapit, dala ang isang maliit na bangko para maabot ang mesa. Napangiti siya habang patuloy sa pagluluto ng sinangag at itlog. "Good morning, Mami!" Masiglang bati ni Carl habang inilalagay ang bangko sa tabi ng mesa at sumampa rito upang maabot ang mga plato. "Good morning, anak!" Tugon ni Melly habang nililingon siya. "Ano ang ginagawa mo?" "Tutulong po ako sa pag-aayos ng mesa, Mami." Masayang sagot ni Carl habang maingat na kinukuha ang mga plato mula sa estante. "Para po hindi kayo mahirapan." Napangiti si Melly sa kabaitan ng kanyang anak at natutuwang pinagmamasdan siya habang maingat na inaayos ang mga plato sa mesa. Matapos mailagay ang mga plato, kinuha naman ni Carl ang mga kutsara at tinidor mula sa drawer. Isa-isa inilapag ang mga ito sa tabi ng bawat plato.
Carl, ang bait mo talaga. Alam mo ba na malaking tulong ito kay Mami? Sabi ni Melly habang inilalapit ang baso ng gatas sa anak. Napatingin si Carl kay Melly, nagliliwanag ang mga mata. Talaga po, Mami? Gusto ko pong tumulong lagi sa inyo at kay Daddy. Sabi po kasi ni Daddy, dapat maging masipag at mabait ako. Habang sinasabi ito ni Carl, napansin ni Archie ang usapan ng mag-ina at hindi mapigilang mapalapit sa kusina. Dala pa ang kanyang tasa ng kape, lumapit siya kay Carl at ginulo ang buhok ng bata. Anak, ang galing mo talaga. Siguradong masaya si Mami kasi tinutulungan mo siya. Ani Archie habang nakangiti. At alam mo ba, kapag nagtutulungan tayo, mas masarap ang almusal. Sumiklab ang tuwa sa mukha ni Carl at tumawa ito na masigla. Tayong lahat po magkakasama sa almusal. Nang matapos ng paghahanda ni Melly, umupo silang tatlo sa mesa at sinimulan ng masayang almusal. Hindi maitago nila Melly at Archie ang kasiyahan sa kanilang puso. Ipinagmamalaki nilang makita na kahit bata pa si Carl, likas na sa kanya pagiging masipag at matulungin. Bago pa man matapos ang pagkain, nagtanong si Melly kay Carl. Excited ka na bang pumasok sa school, anak? Tumango si Carl ng buong sigla. Opo, Mami. Makakatulong din po ba ako doon? Makikilala ko rin po ba mga kaibigan ko? Napatingin sina Melly at Archie sa isa't isa at sabay na napangiti. Alam nila na malaking pagbabago ang darating sa buhay ni Carl. Ngunit sigurado silang maganda ang magiging simula ng kanyang pag-aaral, lalo pat dala niya ang mga mabubuting asal na itinuro nila. Ang simpleng umagang iyon ay naging makabuluhan para sa kanila. Ipinakita ni Carl na kahit bata pa, marami siyang natututunan mula sa kanyang mga magulang. Ang halaga ng pagtutulungan, kasipagan at pagmamahal sa pamilya. Isang hapon nagpa siya sina Melly at Archie na dalhin si Carl sa parke bilang kanilang bonding time. Nais nilang bigyan si Carl ng oras para maglaro at magsaya bago pa man siya magsimula sa kinder. Masaya ang bata habang dala-dala ang kanyang paboritong laruang truck na minsan na niyang sinabi sa kanyang mga magulang na gusto niyang ipakita sa mga bagong kaibigan kapag siya ay pumasok na sa school. Habang naglalaro si Carl sa buhanginan, napansin ni Melly at Archie ang isang batang lalaki na nakaupo malapit sa kanila, tila malungkot at umiiyak. Wala siyang laruan at tahimik lang na nakamasid sa ibang batang naglalaro. Nahabag si Melly sa bata at itinuro ito kay Archie. Archie, tingnan mo yung bata. Parang umiiyak siya. Baka gusto niya makalaro rin si Carl. Wika ni Melly. Baka nga. Sagot ni Archie. Sabihin natin kay Carl, baka makatulong tayo sa bata. Tinawag ni Melly si Carl at tinanong. Carl anak, nakita mo ba yung batang nakaupo doon? Opo, Mami. Sagot ni Carl, tumingin sa batang malungkot. Bakit po siya umiiyak? Siguro, wala siyang laruan o wala siyang kaibigan na kalaro. Paliwanag ni Archie habang nakaluhod sa harapan ng anak. Gusto mo bang lapitan siya? Napatingin si Carl sa kanyang laruang truck, naging paborito niya ito sa matagal na panahon. Ngunit na mapag-isipan niya ang kalagayan ng batang umiiyak, nagpasya siyang ibahagi ito. Lumapit si Carl sa bata at nagpakilala. Hello, ako si Carl. Gusto mo bang maglaro ng truck? Tumigil sa pag-iyak ang bata at tapatingin kay Carl. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Totoo po ba? Pwede po ba? Opo! Sagot ni Carl at iniabot ang laruan truck sa bata. Masaya po itong laruan. Gusto mo? Sa'yo na lang? May iba pa akong laruan sa bahay. Nagulat si Melly at Archie sa kabaitan ng anak. Tila hindi nagdalawang isip si Carl na ibahagi ang kanyang paboritong laruan. Habang pinagmamasdan nila ang dalawa ng masaya naglalaro, daman-daman ni Melly at Archie ang pagmamalaki sa puso nila. Nang bumalik si Carl sa kanila, sinabi ni Melly, Anak, ang bait-bait mo talaga.
Nagpasaya ka ng ibang bata sa simpleng paraan. Mami, sabi po kasi niyo ni Daddy, dapat maging mabait at mag-share sa iba. Sagot ni Carl nakangiti habang mahigpit na niyakap ang ina. Masaya naman po ako kapag masaya ang ibang bata. Tumango si Archie at ginulo ang buhok ni Carl. Proud na proud kami sa iyo anak. Huwag mong kakalimutan ang pagiging mabait at mapagbigay, ha? Opo, Daddy. Masaya ang tugon ni Carl. Habang pauwi sila, hindi maiwasan ni Melly at Archie ang mag-usap tungkol sa kabaitan ni Carl. Alam nila na kahit sa murang edad, dala-dala ni Carl ang mga pagpapahalagang itinuro nila sa kanya. Sa simpleng pagbibigay ng laruan, ipinakita ni Carl na likas sa kanya ang pagiging mapagbigay at maawain. Mga ugaling alam nilang magagamit niya sa pagpasok sa paaralan at sa pagtanggap sa mga bagong kaibigan. Ang simpleng araw na iyon sa parke ay naging makabuluhan hindi lamang kay Carl kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng masayang hapon sa parke, sinimulan ni Melly at Archie ang pag-practice kay Carl ng mga simpleng kaalaman sa alphabet at numero. Malapit na magsimula ang klase ni Carl sa kinder, kahit gusto nilang siguraduhin handa siya at may kumpiyansa sa kanyang unang araw ng paaralan. Bawat gabi, naglalaan sila ng oras para magturo at makapag-banding sa kanilang anak. Isang gabi, nagtipon ang buong pamilya sa sala, kung saan nakaset up ang kanilang maliit na whiteboard at ilang colored markers na tuwang-tuwa si Carl na gamitin. Nilatag ni Archie ang mga alphabet flashcards habang si Melly ay may hawak ng simpleng aklat pambata na puno ng makukulay na larawan. Okay, Carl? Bungad ni Archie habang inilalapag ang isang malaking card na may nakasulat na A. Alam mo ba kung ano ang letrang ito? Napakunot ng noo si Carl habang nakatitig sa card. Ngunit maya-maya ay ngumiti siya na mapagtanto ang tamang sagot. Letter A po, Daddy! Yes! Ang galing mo! Masiglang sabi ni Archie, sabay palakpak kay Carl. Napangiti si Carl sa papuri ng kanyang daddy at agad na hinanap ang susunod na card. Sumunod na inilapag ni Archie ang card na may letrang B. Tahimik na inobserbahan ni Melly at Archie ang reaksyon ni Carl na halatang kinakabahan at medyo nag-aalangan. Letter B po? Tanong ni Carl nakatingin sa kanyang mga magulang para sa kasiguraduhan. Yes anak, tama ka. Masiglang sabi ni Melly hindi maitago ang saya sa mukha. Napakagaling mo Carl, alam mo na ang first two letters. Masiglang tinuloy ni Carl ang pagtukoy sa mga letra at habang unti-unti niya natututunan ang mga ito, lalo siya nagiging masaya at kumpiyansa. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa bawat tamang sagot at lagi siyang pinupuri sa bawat tama o mali man ang sagot niya. Kahit na nagkamali siya minsan, hindi siya pinanghihinaan ng loob dahil sa mga encouraging words mula sa kanyang mami at daddy. Pagkatapos silang ma-practice ang alphabet, kinuha naman ni Melly ang libro at ipinakita kay Carl ang mga simpleng numero. Carl, tingnan mo ito. Alam mo ba ang number na to? Tanong ni Melly habang tinuturo ang malaking numerong 1. Number 1 po, Mami! Mabilis sa sagot ni Carl na labis na ikinasaya ni Melly. Oo, ang galing mo talaga anak! Sagot ni Melly sabay yakap kay Carl. Natawa si Archie at nagbiro. Mukhang handang-handa ka na pumasok sa school. Excited ka na ba anak? Opo, Daddy. Makikilala ko na po ang mga bagong kaibigan at tuturuan pa po ako na teacher. Sagot ni Carl na puno ng saya at excitement. Bago matapos ang kanilang session, nayakap ni Melly si Carl at sinabi, Alam mo ba anak, kahit hindi ka pa marunong sa lahat ng bagay, basta gawin mo ang best mo, okay lang yon. Andito lang kami lagi ni Daddy para tulungan ka. Opo, Mami. Sagot ni Carl, nakangiti at mahigpit na yumakap kay Melly. Gusto ko pong maging mabait at matuto ng marami sa school para maging proud po kayo sa akin. Napatingin sina Melly at Archie sa isa't isa at damang-daman nila ang pagmamahal at pag-asa sa kanilang anak.
Alam nilang sa bawat gabing ginugugol nila sa pagtuturo kay Carl, hindi lamang ang kaalaman sa alphabet at numero ang naibabahagi nila. Higit pa rito, itinuturo nila ang halaga ng pagsisikap, suporta at pagmamahal ng pamilya. Mga bagay na tatanganan ni Carl sa kanyang pagpasok sa paaralan at sa paglaki niya. Sa simpleng gabing iyon, muling tumibay ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Nagpatuloy ang kanilang masayang bonding time at habang pinapanood ni Melly at Archie ang masayang si Carl, alam nilang lahat ng kanilang pagsisikap at pagmamahal ay sulit na sulit. Nang dumating na ang unang araw ng klase, sabik na sabik si Carl. Maaga siyang nagising, puno ng enerhiya at saya habang naghahanda para sa kanyang unang pagpasok sa kinder. Nakatayo si Melly sa pinto ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng anak na tila ba napakabilis na paglaki. Katabi niya si Archie, parehong proud at excited na makita magsisimula na sa paaralan si Carl. Mami, Daddy, tingnan niyo po, handa na ako. Masayang sigaw ni Carl habang ipinapakita ang kanyang bagong backpack na may mga makukulay na disenyo. Ang gwapo naman ng anak ko, sabi ni Melly habang nilalapit ang anak upang ayusin ang kwelyo ng kanyang uniforme. Ready ka na ba, Carl? Opo, Mami. Excited na po ako makilala si teacher at ang mga bagong kaibigan ko. Sagot ni Carl halatang nangingibabaw ang kasiyahan sa kanyang boses. Masaya kami para sa iyo, anak. Ani Archie nakangiti habang sinusuot ang backpack ni Carl. Lagi mo tandaan ang sinabi namin ni Mami mo, ha? Basta gawin mo ang best mo at maging mabait ka sa mga kaibigan mo. Opo, Daddy. Promise po. Tumayo si Carl na matikas, parang sundalong handang-handa sa kanyang unang misyon. Habang papunta sila sa paaralan, hindi mapigilan ni Melly at Archie ang makaramdam ng kaunting kaba, ngunit may halong tuwa. Alam nilang simula pa lang ito na mas marami pang magagandang bagay na darating sa buhay ni Carl. Pagdating nila sa paaralan, agad na sinalubong si Carl ng mga guro at mga batang papasok din sa kinder. Nakita ni Carl ang mga laruan na ka-set-up at ang makukulay na mga drawing sa pader. Lumiwanag ang kanyang mga mata at napatingin siya sa kanyang mami at daddy. Mami, ang ganda po dito. Parang playground din. Sabi ni Carl habang nakangiti at sabik na naghahanap ng makakausap. Bago umalis si Melly at Archie, niyakap nila si Carl na mahigpit. Carl, we love you. Enjoy mo lang ang araw mo dito, ha? Andito lang kami ni Daddy para sa'yo. Bulong ni Melly habang hinahaplos ang buhok ng anak. Opo, Mami, Daddy, I love you rin po. Tumugon si Carl sabay talikod at kumaway sa kanila. Handa nang simulan ang kanyang araw. Araw-araw masayang pumapasok si Carl sa paaralan. Palagi may ngiti sa kanyang mga labi habang ikinukwento sa kanyang mga magulang ang kanyang mga natutunan at mga bagong kaibigan. Kahit pa may mga araw na mahirap ang mga gawain, hindi siya nawawalan ng sigla dahil alam niyang palaging nariyan ang kanyang mami at daddy upang suportahan siya. Isang gabi habang naghahapunan ng pamilya, masiglang nagkwento si Carl tungkol sa ginawa nila sa klase. Mami, Daddy, kanina po tinuruan kami ni teacher kung paano magbilang ng hanggang 10. Sobrang saya po. Lalo na't marami ako mga kaibigan na tumulong sa akin kapag hindi ko alam. Kwento ni Carl habang kumakain. Aba, ang galing naman ng anak ko. Sabi ni Melly, proud na proud sa kanyang anak. Malamang, natutulungan mo rin ang mga kaibigan mo, di ba? Opo, Mami. Sagot ni Carl. Sabi po kasi niyo ni Daddy, dapat mag-share. Kaya kapag alam ko na po ang sagot, tinutulungan ko na po sila. Tumawa si Archie at nagsabi, napakabait mo talaga, Carl. Tandaan mo, kahit mahirap ang mga lesson minsan, basta't magsikap ka at maging mabait, marami kang matututunan. Lumipas sa mga buwan at narating na ni Carl ang kanyang pagtatapos sa kinder. Sa araw ng graduation, hindi mapigilan ni Melly at Archie ang maging emosyonal habang pinagmamasdan si Carl na nakasuot ng maliit na toga. Masaya at puno ng kumpiyansa sa kanyang kinabukasan. Nakaupo sila sa harap ng auditorium
Hinihintay ang oras kung kailan tatawagin ang pangalan ng kanilang anak. Mami, Daddy, kita niyo po, ako na ang susunod! Masiglang sigaw ni Carl mula sa kanyang upuan sa stage habang kumakaway sa kanyang mga magulang. Yes anak, nakikita ka namin. Sagot ni Melly halos maluha habang kumakaway pabalik. Pagkatapos ng maikling programa, isa-isang tinawag ang mga bata sa stage. Nang tawagin si Carl, buong giliw siya naglakad papunta sa entablado. Iniabot ang kanyang maliit na diploma at ngumiti sa lahat. Pumalakpak si Archie ng malakas habang si Melly ay hindi mapigilan ang mapaluha sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, agad na tumakbo si Carl papunta sa kanyang mga magulang, dala ang kanyang diploma. Mami, Daddy, tingnan niyo po, graduate na po ako. Masayang sabi ni Carl habang pinapakita ang kanyang diploma sa kanila. Ang galing mo anak, proud na proud kami sa'yo. Sabi ni Archie habang niyayakap ang kanyang anak. Opo anak, dagdag ni Melly pinupunasan ang mga luha sa kanyang mata. Simula pa lang ito, pero sobrang proud na namin sa lahat ng ginawa mo. Niyakap ni Carl ang kanyang mami at daddy na mahigpit. Dama ang pagmamahal at pagsuporta ng kanyang mga magulang sa bawat hakbang ng kanyang pag-aaral. Habang pauwi sila, masaya nagkwento si Carl tungkol sa kanyang mga naging kaibigan, mga natutunan, at mga pangarap na nais pa niyang tuparin sa hinaharap. At sa simpleng pagtatapos sa kinder, alam na Melly at Archie na tinahak ni Carl ang isang masayang simula ng kanyang paglalakbay sa pag-aaral, kasama ang mga prinsipyong natutunan niya mula sa kanilang tahanan, ang kabaitan, kasipagan at pagmamahal. At habang papalapit na sila sa kanilang bahay, nangako si Melly at Archie sa kanilang sarili na patuloy nilang susuportahan si Carl sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Handa sa mga bagong kwento, mga bagong pangarap at mas marami pang masayang araw na darating. Pagkatapos ng isang masayang taon sa kinder, excited na naman si Carl para sa kanyang unang araw bilang grade 1 student. Puno ng kasiyahan ng kanyang umaga habang sinusuot ang bago niya yung uniforme at iniimpangke ang mga bagong gamit sa kanyang bag. Habang tinutulungan siya ng kanyang mami at daddy sa paghahanda, nakaramdam ng kakaibang saya si Melly. Alam niya malaking hakbang ang pagpasok ni Carl sa grade school. Nang makarating sila sa paaralan, masayang lumakad si Carl papunta sa kanilang classroom. Habang papalapit sila, napansin ni Melly ang isang pamilyar na muka sa pinto ng classroom. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Nakatayo roon ang dati niyang matalik na kaibigan noong high school, si Glenn. Si Glenn ay nakasuot ng uniforme ng guro, mataas at matikas ang tindig, at may mainit na ngiti sa mga labi habang tinatanggap ang mga bata. Matangkad at maganda, si Glenn ay isang mabait at masayahing guro na mabilis nakakakonekta sa kanyang mga estudyante. Glenn! Hindi ako makapaniwala! Sigaw ni Melly habang papalapit. Hawak ang kamay ni Carl. Nang makita siya ni Glenn, bumungod ang isang malaking ngiti sa mukha nito. Melly! Grabe! Ang tagal na natin hindi nagkita. Ang saya naman na ikaw pala ang mami ni Carl. Sabi ni Glenn habang niyayakap si Melly. Nakangiting nagtinginan si Carl at si Glenn. Napansin agad ni Carl ang pagiging masayahin at maamo ng kanyang bagong guro at may kung anong magaan na pakiramdam ang dumadaloy sa kanya. Carl anak, siya magiging teacher mo ngayong grade 1. Masayang sabi ni Melly. Si Teacher Glenn ang matalik kong kaibigan noon pa man. Napakabait niya, kaya siguradong masaya magiging school year mo. Ngumiti si Glenn at tumingin kay Carl. Hello Carl, marami na akong narinig tungkol sa'yo mula kay mami mo. Sigurado akong magkakasundo tayo. Sabi ni Glenn habang nakangiti. Handa ka na bang matuto ng mga bagong bagay? Opo, Teacher Glenn. Masayang sagot ni Carl, sabik sa bagong simula. Lumipas ang taon, dumating ang araw ng pagtatapos ng school year. Habang nakaupo sina Melly at Archie sa auditorium, sabik silang hinihintay ang awarding ceremony kung saan tatanggap ng pagkilala si Carl bilang isa sa mga pinakamasipag na estudyante sa kanilang klase. Nang tawagin si Carl, tumakbo siya papunta sa stage at kitang-kita ang saya sa kanyang muka habang tinanggap ang sertipiko
mula kay Teacher Glenn. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni Glenn sina Melly at Archie. "Napakabait at napakasipag ng anak niyo," sabi niya, halatang proud na proud kay Carl. "Sigurado kung lalaki siya may mabuting puso, kagaya niyo." "Salamat, Glenn," sabi ni Melly, halos lumuha sa tuwa. "Hindi lang sa amin natutunan ni Carl ang mga bagay na yun. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo sa pagtuturo sa kanya ng mabubuting asal at kaalaman." "Naku, walang anuman," sagot ni Glenn. "Naging masayang taon ito para sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanila na ang mahalaga ay hindi lang ang pag-aaral ng mga lesson sa libro, kundi ang pagiging mabuting tao." Tumakbo si Carl papunta sa kanila, hawak ang kanyang sertipiko at may malaking ngiti sa mukha. "Mami, Daddy, Teacher Glenn, tingnan niyo po, tapos na po ako ng grade 1. "Congratulations anak," sabay na sabi ni Melly at Archie habang niyayakap si Carl. Nagpasalamat si Carl kay Teacher Glenn at habang magkasamang umuwi ang kanilang pamilya, dama ni Melly at Archie na hindi lang si Carl ang nagtagumpay sa taon na iyon, kundi pati na rin sila bilang mga magulang. Alam nilang sa tulong ni Teacher Glenn na itaguyod nilang isang masigla, masipag at mabait na anak. At habang iniisip ni Melly ang nakaraan at naging papel ni Glenn sa buhay ni Carl, alam niyang ito ay isa lamang sa maraming hakbang sa paghubog ng kanilang anak. Sa bawat taon at sa bawat guro, alam ni Melly na ang lahat ng ito ay dadalhin ni Carl sa kanyang paglaki. Isang bata may malasakit at pagmamahal sa kapwa at may mga pangarap na handang abutin. Isang hapon, habang naghahanda si Merly na merienda sa kusina, napansin niyang tahimik na pumasok sa bahay si Carl. Mabigat ang hakbang at nakatungo ang ulo. Ang dating masiglang batang uuwi ng may mga kwento tungkol sa araw niya sa paaralan ay tila ba nagbago. Madumi ang kanyang damit, may bahid ng lupa sa kanyang pantalon at may mga bahagyang gasgas sa kanyang tuhod. Tahimik siya dumiretso sa kanyang kwarto, hindi man lang tumingin kay Melly. "Carl? Anak, kamusta ang araw mo?" tanong ni Melly, sinusubukang magpanggap na walang napapansin. Ngunit tila bingi si Carl sa tanong niya. Dumiretso lang ito sa kanyang silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Nagtaka si Melly. Hindi niya masyadong binigyan ng pansin ang ganitong itsura ni Carl noong unang araw. Inisip niya baka nadapa lang o baka napagod siya sa laro. Ngunit na magpatuloy ito sa mga sumunod na araw, mas lalong nabahala si Melly. Araw-araw, uuwi si Carl malungkot, marumi ang damit at hindi nagsasalita. Isang gabi, nag-usap sina Melly at Archie tungkol sa sitwasyon. "Archie, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Si Carl, uuwi na lang siya malungkot araw-araw, pero hindi niya sinasabi ko ano ang nangyayari." Ani Melly, halatang nag-aalala. Hinawakan ni Archie ang kamay ng asawa. Sinubukang kalmahin siya. Baka may pinagdadaanan lang siya sa school. Maaaring ayaw niya magkwento agad. Pero sa tingin ko, kailangan nating kausapin siya. Kinaumagahan, nagpa siya si Melly na pumunta sa paaralan ni Carl. Alam niyang malapit si Carl kay Teacher Glenn, kaya't inisip niyang baka may ideya ang guro kung ano ang nangyari sa anak niya. Nang makita siya ni Glenn, agad itong lumapit at tinanong kung may kailangan siya. "Glenn, pasensya na kung magpapaka-open ako. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko kay Carl." Nagsimula si Melly habang sinusubukang pigilan ang mga luha. Araw-araw siyang umuwi na malungkot. Marumi ang damit at parang may dinadala siyang hindi niya masabi sa amin. Nag-aalala na ako. Napansin ang pag-aalala sa mata ni Glenn at saglit siyang nag-isip. "Melly, alam ko ang sitwasyon ni Carl sa klase. May ilan kasi mga bata na tila binubuli siya nitong mga nakaraang araw." Wika ni Glenn, halatang alisto rin sa pangyayari. Nabigla si Melly. "Binubuli? Bakit? Ano bang ginawa ni Carl para gawin nila yun sa kanya?" "Wala, Melly. Wala siyang kasalanan," sagot ni Glenn. "Mabait at tahimik lang si Carl at alam mong minsan kapag tahimik ang isang bata,
Nagiging target siya ng mga gusto magpakita ng lakas. Pero pinagsabihan ko na ang mga bata at sinusubukan kong protektahan siya hanggat maaari. Ngunit minsan, kapag nasa labas sila ng classroom o nasa playground, hindi ko na rin nakokontrol ang lahat. Pag uwi ni Melly, iniisip niya ang sinabi ni Glenn. Alam niya hindi madali kay Carl na aminin kung ano man ang nangyari. Pero kailangan niya ipaalam sa anak na nariyan sila upang tulungan siya. Kinagabihan habang naghahanda si Melly ng mainit na gatas para kay Carl, pinuntahan niya ito sa kanyang kwarto. Nakaupo si Carl sa kama, tahimik at tila malalim ang iniisip. Carl anak, may gusto lang akong sabihin. Mahinang sabi ni Melly na upo sa tabi ni Carl at hinaplos ang buhok nito. Nakausap ko si Teacher Glenn kanina at sinabi niya baka may mga batang hindi maganda ang pagtrato sa'yo sa school. Nag-angat ang tingin si Carl at nagulat. Hindi niya akalaing nalaman na ni Melly ang totoong nangyari. Anak, patuloy ni Melly. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kahit gaano pa kahirap o nakakahiya sa tingin mo, nariyan kami ni Daddy para sa'yo. Wala kang kasalanan at hindi ka dapat magtiis na mag-isa. Dahan-dahan nagsimulang umiyak si Carl. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mami at naramdaman ni Melly ang bigat na tinatago ng kanyang anak. Mami, nahihirapan po ako. Sabi ni Carl, humihikbi. May mga batang tinutulak ako at sinasabi nilang mahina ako. Pero ayoko po kayong mag-alala, kaya hindi ko po sinasabi. Yumakap si Melly kay Carl. Daman-dama ang sakit na nararamdaman ng anak. Anak, wala kang dapat ikahiya o itago sa amin. Mahal na mahal ka namin ni Daddy at hindi ka namin pababayaan. Kasama mo kami, kahit anong mangyari. Matapos ang masinsinang pag-uusap ni Melly at Glenn tungkol sa kalagayan ni Carl, nagpa siya si Melly na gumawa ng isang hakbang upang matulungan ang kanyang anak. Hindi sapat para kay Melly na malaman lamang na binubuli si Carl. Nais niyang maunawaan kung bakit ito nangyayari at kung paano niya masusugpo ang pag-uugali ng mga bata na nananakit sa kanyang anak. Kaya't nakiusap siya kay Glenn na bigyan siya ng pagkakataong magpanggap bilang guro sa loob ng klase. Sinabi niya kay Glenn na kung makikilala niya ang mga batang gumagawa nito, mas matutulungan niya si Carl at ang iba pang mga batang maaaring nasa parehong sitwasyon. Sigurado ka ba sa plano mo, Melly? Tanong ni Glenn, medyo nag-aalala. Hindi biro ang magpanggap bilang guro. Kailangan ng tiyaga at pasensya at hindi lahat ng bata ay madaling pakisamahan. Ngumiti si Melly, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Handa ako, Glenn. Gagawin ko ang lahat para matulungan si Carl. Kailangan ko lang talaga maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya. Sana ay mas makilala ko ang mga batang ito at malaman ko anong sanhi ng kanilang pag-uugali. Sa kanilang plano, magpapakilala si Melly sa klase bilang isang assistant teacher na tutulong kay Teacher Glenn sa mga susunod na linggo. Makikihalubilo siya sa mga bata at masusubaybayan ang kanilang asal nang hindi nila nalalaman na siya ang ina ni Carl. Si Glenn naman ay sumang-ayon at nangakong tutulungan si Melly sa kanyang pag-a-adjust. Bilang pagkahanda, sinimula ni Melly ang pagbabasa ng mga aralin na ginagamit ni Glenn sa kanyang klase, pati na rin ang mga aklat tungkol sa pagtrato sa mga batang may iba't ibang ugali. Gusto niya siguraduhin na magiging epektibo siya bilang assistant teacher at alam niya mas magiging matagumpay siya kung lubos siyang handa. Sa bahay, madalas niyang kausapin si Carl tungkol sa mga aralin sa school, ngunit maingat siyang hindi magtanong tungkol sa bullying sa takot na maging masama ang pakiramdam ng anak. Sa halip, mas pinapalakas niya ang loob ni Carl sa pamamagitan ng mga kwento ng mga taong nagtagumpay sa kabila ng mga hamon. Alam mo anak, marami tayong matututunan sa bawat pagsubok. Ani Melly isa-isang gabi habang binabasahan niya si Carl bago matulog. Kahit mahirap, basta't may tapang at suporta, magiging okay din ang lahat. Opo, Mami.
Sagot ni Carl, bagamat may bakas na lungkot sa kanyang mga mata. Habang patuloy sa kanyang paghahanda, kinausap ni Melly si Archie tungkol sa plano. Gusto niya maideya si Archie sa gagawin niya upang mas maintindihan din ito ang kanilang plano. Archie, nakikiusap ako kay Glenn na payagan akong pumasok. Bilang assistant teacher, gusto ko malaman kung ano talaga nangyari kay Carl. Wika ni Melly habang hawak ang kamay ng asawa. Tumango si Archie, bagamat halatang nag-aalala. Kung yan ang makakatulong sa ating anak, susuportahan kita. Pero Melly, mag-ingat ka rin ha. Alam ko kung gaano ka dedicated, pero isipin mo rin ang sarili mo. Nang sumapit ang unang araw ni Melly, bilang assistant teacher, kinabahan siya, ngunit napalitan nito ng determinasyon sa sandaling pumasok siya sa classroom. Nakatayo si Glenn sa tabi niya, ipinapakilala siya sa mga bata. Mga bata, ito si Teacher Melly. Siya ang bagong assistant ko at tutulong siya sa ating mga activities sa mga susunod na linggo. Sana ay maging magalang tayo at magpakita ng respeto sa kanya, kagaya ng ginagawa natin kay Teacher Glenn. Sabi ni Glenn. Tahimik na pinagmasdan ni Melly ang mga bata. Agad niya napansin ang iba't ibang personalidad sa klase. May mga bata masigla at mabilis magpakita ng interes, habang ang ilan ay tahimik at tila nagmamasid lamang. Kasama si Carl sa mga bata nakatingin sa kanya, at bagamat hindi ipinakita ni Carl na siya ang kanyang ina, napansin ni Melly ang kakaibang saya sa mga mata ng anak na makita siya sa klase. Sa mga sumunod na oras, tahimik si Melly na nagmasid at tinulungan ng mga bata sa kanilang mga gawain. Sa una, walang kakaibang nangyari. Ngunit habang patuloy niyang pinapanood ang klase, napansin niyang may ilang bata na tila may ibang trato kay Carl. Mas malapit ang mga ito sa isa't isa at minsan ay lumilingon kay Carl habang nagbubulong-bulungan na parang pinagtatawanan siya. Naramdaman ni Melly ang kirot sa kanyang puso. Ngunit sinikap niyang manatiling kalmado upang hindi makahalata ang mga bata. Isang hapon, habang abala ang lahat sa isang art activity, lumapit si Melly kay Carl at pinansin ang kanyang ginagawa. Tahimik si Carl, ngunit napansin ni Melly ang mga mata ng ilang bata na nakamasid sa kanila. Ang ganda naman ng ginagawa mo, Carl. Ani Melly, masuyo ang boses. Ang husay mo sa pagpinta. Ngunit habang nagpapatuloy ang activity, may isa sa mga batang lumapit sa grupo at sumigaw. Si Carl, laging gusto maging bida, hindi naman siya magaling. Ang dami niyang mali lagi. Naramdaman ni Melly ang bigat ng sinabi ng bata at napansin niyang tumahimik si Carl, bahagyang yumuko. Halata ang sakit sa kanyang mga mata. Tahimik siya nilapitan ni Melly at hinawakan ang kanyang balikat. Carl, sa arts, walang tama o mali. Basta't ginagawa mo ang best mo, iyon ang mahalaga. Sabi niya at binigyan siya ng maliit na ngiti. Habang pinagmamasdan ni Melly ang mga bata, unti-unti niya nakikita ang mga dahilan kung bakit tina-target si Carl. Naisip niya dahil sa likas sa kabaitan at pagiging tahimik ng anak. Nagiging target siya ng mga bata naghahanap ng maipapakitang lakas o kapangyarihan. Sa patuloy na pagmamasid ni Melly bilang assistant teacher, unti-unti niya natuklasan ang tunay na dahilan kung bakit binibuli si Carl ng ilan niyang kaklase. Isang araw, habang tumutulong si Melly sa pagbibilang ng mga gamit ng mga bata bago mag-uwian, napansin niyang laging walang natitirang pera si Carl sa kanyang bag. Sinubukan niyang tanungin si Carl tungkol dito sa paraang hindi siya mag-aalala, ngunit patuloy pa rin ang pag-iwas ng bata sa mga tanong niya. Isang araw, nagkaroon si Melly ng pagkakataon na makausap ang isa pang bata sa klase, si Paulo, na madalas na kasama ni Carl sa oras ng recess. Paulo, napapansin ko na lagi kayo magkasama ni Carl sa recess. Mabait ba siyang kaibigan? Tanong ni Melly, sinisikap na gawing magaan ang usapan. Tumango si Paulo at napatingin kay Melly. Tila ba may nais sabihin, ngunit nagdadalawang isip. Sa huli, nagsalita rin siya. Opo, Teacher Melly. Napakabait po ni Carl. Lagi po niyang binibigyan si Leo ng pagkain at pera. Kasi po, si Leo wala pong baon minsan
at wala ring pambili ng mga gusto niyang laruan. Nagulat si Melly sa narinig, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang pagkabahala. Pinilit niya manatiling kalmado habang tinatanong si Paulo. Ganoon ba? Napakabait naman pala ni Carl. Pero hindi ba siya naaabuso ng iba dahil dito? Napatingin si Paulo sa paligid. Tila ba ayaw niya sumagot, ngunit napansin ito ni Melly at tinawakan ng kamay ng bata. Huwag ka mag-alala, Paulo. Wala akong sasabihin kay Carl. Gusto ko lang malaman kung may ginagawa bang hindi maganda ang ibang mga kaklase niyo sa kanya. Huminga ng malalim si Paulo bago tuluyang magkwento. May mga bata po kasi na tinutukso si Carl na mahina. Sinasabi po nila na madaling utuin kasi lagi nagpapakabait at nagbibigay. Kapag si Leo po na kinukupkup ni Carl ay inaasar o inaaway ng iba, lagi po nandyan si Carl para ipagtanggol siya. Kaya po siya ang nagiging target. Sinasabi po nila na hindi marunong lumaban si Carl at madaling takutin. Ramdam ni Melly ang bigat sa puso niya habang naririnig ang kwento ni Paulo. Hindi niya akalain ang pagiging sobrang mabait at mapagbigay ni Carl ang nagiging dahilan para siya ay abusuhin at pagtawanan ng mga kaklase. Kinaumagahan, nag-usap sina Melly at Glenn tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Melly na bagamat mabait si Carl, nagiging dahilan iyon upang siya ay mapagsamantalahan ng mga kaklase na hindi pa naunawaan ang halaga ng kabutihan. Melly, may punto ka. Sabi ni Glenn. Kailangan nating turuan ng mga bata tungkol sa empatya, lalo na sa pagbibigay at pagtanggap ng tulong. Kailangan nilang malaman na ang kabutihan ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. Nagkasundo silang gumawa ng aktibidad sa klase na magtuturo sa mga bata ng mga aral sa kabutihan at respeto. Pinakilala nila ang isang Kindness Day kung saan ang bawat bata ay maaaring magbahagi ng kwento ng kabutihan na kanilang naranasan o ginawa. Layunin nito na maipakita na ang kabaitan ay isang positibong katangian na dapat ipagmalaki at hindi ikahiya. Sa araw ng aktibidad, ibinahagi ni Carl ang kwento tungkol sa kanyang pagtulong kay Leo. Sinabi niya sa klase kung gaano kahalaga para sa kanya na may kaibigan siya maaasahan at mapagkakatiwalaan. Naging inspirasyon si Carl sa kanyang mga kaklase at unti-unti nagsimula ang pagbabago sa kanilang pananaw. Isa sa mga bata ang nagsabi, Carl, hindi ko naisip na ganoon pala ang pakiramdam ng taong tinutulungan. Sorry kung minsan inaasar kita. Lumapit si Carl sa bata at tinanggap ang paghingi ng tawad nito. Nagbigay ito ng ngiti sa buong klase at sa gabing iyon, nakangiti si Carl na umuwi, malaya sa bigat na dala ng mga nakaraang araw. Noong sumunod na araw, nakita ni Melly na bumalik na ang dati niyang masayahing anak. Nawala na ang maduming damit at lungkot sa mukha nito tuwing uuwi siya galing eskwela. Sa tulong ng Kindness Day at sa suporta ni Melly at Glenn, natutunan ng mga kaklase ni Carl ang halaga ng kabutihan at respeto sa kapwa. Mami, masaya po ako ngayon. Hindi na po nila ako inaasar. Sabi ni Carl isang gabi habang naghahapunan. At natutunan ko rin po na kapag may hindi magandang nangyayari, hindi po masamang humingi ng tulong sa inyo. Ngumiti si Melly at niyakap ang anak. Tama ka anak, lagi lang kami nandito ni Daddy para sa'yo. Napakabait mo Carl at huwag mong babaguhin iyon. Ang kabutihan mo ay magdadala ng maraming magagandang bagay sa'yo sa hinaharap. At sa mga salitang iyon, natapos ang isang mahirap ngunit makabuluhang yugto sa buhay ni Carl. Alam niya sa mga susunod pang pagsubok, hindi siya nag-iisa at ang kanyang kabutihan ay hindi kailanman isang kahinaan, kundi isang tunay na lakas.